Buhay na buhay siya at walang kapantay, kanyang paghahari noon, ngayon at kailanman. Buhay nga po ba ang Diyos? Kung tunay niyo lamang na nararamdaman ng Ama, at kung tunay niyo lamang mapapatotohanang siya'y buhay sa buhay niyo, maaring kayo man din ay maging matibay sa pagsisiwalat na buhay siya. Kung kayo ay nakadama na ng kanyang kalinga at napatotohanang mahiwaga siya, maaring kayo man din ay maging matapang sa pagsusumigaw ng kadakilaan niya. Kaya naman walang tugot, walang humpay siyang nagbabahagi upang kung papaano ang lahat ay nais niyang maramdaman ang tunay na pagkalinga nila sa bawat isa. Yaon ay walang dilit iba ang Ama. Kung paano siya kumakalinga, kung paano siya nagmamahal, kung paano siya tapat kanino man. Maaring ang sabihin ng lahat, may Diyos. Tunay na nasasabing may Diyos, yung mga kumikilalang may Diyos. Subalit, paano ang patotoo na kinikilala nga nila at pinagtitiwalaan ang Diyos na sinasabi nilang buhay sa kanila? Nawa nga, ang lahat ng nagsasabing buhay siya ay patuloy ang pagtitiwala, paniniwala, pananalig na siya ay may magagawa sa kanilang buhay. Mahirap idikdik sa isip ng tao na gawin mo ito, gawin mo yaon. Manalig ka, magtiwala ka kung walang buhay sa puso ng bawat isa. Subalit hindi na kailangang isiksik pa at ulit-uliting sabihin na buhay ang Ama sa mga anak niyang totoong nakadama na, sapagkat sila mismo ay maliwanag na ang tiwala at tapat na ang paniniwala na napaka-imposible may magagawa ng Ama na maging posible. At kapag nagkaisa ang mga anak niyang tapat at nakikiisa sa kanyang espiritu, naghuhugutan ng lakas ang bawat isa. At doon napapatotohanan na ang Ama ay tuwiran ngang sumasa kanila, kaya't ang wala nilang laban, nagiging panlaban nila'y Ama. Ang di nila kakayahan, ang kakayahan nila'y Ama. At siyaon ang patotoo niya. Lahat ng sa Kanya'y nakatanggap at kumilalang ganap. Ang kakayahan at lakas nila'y siya, sapagkat siyaon ang maliwanag na nakatala sa banal na aklat, siya ang kalasag ng sinuman. Alalaong baga kalasag ng lahat ng mahina upang mapalakas niya. At ang malakas ay higit pang mapalakas. Sandigang batong walang katibagan. Kaya't sino man ang sumandig sa kanya ay di siya matitibag. Hindi siya mabubuwag at hindi siya magiging marupok, sapagkat sandigan nga siyang batong matibay na hindi kailanman kayang tibagin ng sinuman. Kaya't ang sinumang nagtitiwala sa gayong kanyang salita, titibayin niya ang loob niyang sa kanya'y magtitiwala, sapagkat siya lamang ang tunay na sandigan na walang katibagan. Ngunit hindi mo ito kayang paniwalaan kung hindi buhay sa iyo ang pananampalataya. Hindi mo ito kayang tanggapin kung hindi buhay ang iyong pagtitiwala. Sapagkat kapag nanaig ang pagkatao'y mahina, habang wala, habang di mo nakikita, hindi ka makakapaniwala. Subalit binubuhay ng Ama ang ganap at lubos na pagtitiwala sa kanyang mga anak na tapat maniwala. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung minsan nagaganap sa mga tao na linubog na ang kanilang palay,
Ngunit nagtitiwala pa rin silang pagkatapos ng baha ay may aanihin pa. At siyaoy nagaganap sa mga matitibay ang pagtitiwala, pananalig at pananampalataya. Kaya naman, nang dahil totoo at tapat ang Ama na kanilang kinilala, at sa pagtitiwala nila at pagkilalay, napapatotohanan niyang mga salita niya ay buhay. Halina mga mahal ko, walang magagawa ang sinuman sa kanyang kagustuhan. Kapag siya ang may kalooban at kagustuhan sa kaganapan, tumutol ka man ng tumutol, umayaw ka man ng umayaw, wala kang magagawa. Subalit, anuman ang kanyang pahintulot at kanyang niloob, na ang lahat ay makawala at makalaya sa isang iglap, mayroon siyang magagawa. At kung wala namang kaganapan para magpatotoong siya ay mahiwaga, paano mapapatotohan ng mahiwaga nga siya? Kaya naman ang mga gawa niya ay napakahiwaga sadya at napakahirap liripin. Kung tao ka lamang lilirip, hindi mo malilirip ang wika nga niya. Sapagkat maliwanag ang tinura niya, ako ang nakalilirip ng sinuman. Sapagkat sa akin nakasalalay ang buhay ng nilalang. Buhay ba nga, Ma? Kaya't sa inyong mga dinadala, sa mga pasanin ninyo, sa mga pinagdaraanan ninyo, sige, lumuha kayo kung kinakailangan. Sige, magbuntong hininga ka kung kinakailangan. Subalit, huwag kang bibitaw. Sapagkat hindi ka magtatagumpay. At siya ng Ama, siya ang panghawakan mo, siya ang kilalanin at tanggapin mo, asahan mong may magagawa siya. At siya ang nais niyang ipaliwanag at maunawa ang lahat ng kanyang mga anak. Yaon ang nais niyang madama at matanggap lahat ng kanyang mga anak. Wala namang Diyos na bumaba noon, ngayon at kailanman para kausapin ang taong harapan. Ngunit lahat ng nagtitiwala at sa Kanya'y tumanggap na ganap, naramdaman nilang buhay ang Diyos na kanilang tinatawag. Kaya't sa kabila man ng mga pinagdaraanan, hindi pinananaig ang kanilang katauhan. Nananaig pa rin at nangingibabaw ang kalooban ng Ama sapagkat may takot ng taglay. Kaya naman, nang dahil ang takot ay naroroon sa kanilang kalooban, hindi nila magawang siya'y talikdan. Yaon ang kanyang mga hinirang mula pa sa simula. Magpahanggang ngayon, kung may tutulad at nakakatulad ang mga hinirang sa panahon ng mga ninuno na nangamatay na, sa ngayoy wala na makikita ni isa. At siyaon ang pawang katotohanan, mga minamahal, kaya't sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kabutihan, ang kapalaran ng taong matuwid, siyang nakababatid. Purihin si Yahweh, mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ito ang napakahirap paniwalaan. Napakahirap tanggapin kung naglilingkod kay dumaranas ka ng hirap. Naglilingkod kay hindi ka makatighaw. Subalit, paano mo nga mapapatotohanan na ang pinaglingkuran mo ay nagsalita ng walang nagtanim na di mag-aani? Buto man, na gaano man kalago at kay raming ibubunga, hindi ngayon din ay namunga siya. Kaya't ang matibay ang paniniwala, patuloy na nagbabatang naghihintay. Buto man kay daling mamunga, ngunit hindi isang araw ay may bunga na. Hindi sa isang buwan, makitang sagana na siya. Subalit ang lahat ng marunong magbata't magtiis, ang salita ng Ama na hindi pinipilosopo
na hindi literal na binabasa, kundi bagkos tinatanggap sa puso ng bawat isa na papatotohanan ng tigib ng pag-asa at buhay ang ligaya sa puso ng bawat isa. Kung ninunong Abraham, kay daming pangako, maliwanag na pinangakuan na sa iyong lahi, Abraham, magmumula ang mga anak sa lupa. At natupad yaon, hindi isang igla, 25 taon. Maraming pinagdaanan, ngunit napakahiwaga ng Ama na nakayanan niya, sapagkat ang kahiwagaan ng Ama ang nagpatupad sa kanyang sarili, ang nagbigay lakas at tapang upang kanyang makayanan, upang kanyang matanggap, upang kanyang suungin, upang kanyang tupdin ang layunin ng Ama sa kanyang sarili. At magpahanggang ngayon sa kaapu-apuhan ni Abraham, walang makatatalima, walang makasusunod ng di Ama ang maghahari at mangunguna. Hindi maaring mamili ng gampanin ng tao kung tunay na ang Ama ang tinatanggap at kinikilala. Hindi maaring magtala ng sarili niyang gawa, kundi ang Ama ang gagawa at maitatala sa lupa. At siyaon ang Ama. Hindi nga ninyo ganang mapapaniwalaan tulad sa panahon nila. Na sino nga bang pagdakay naniwala at nagtiwala samantalang ang mga sinabi nila hindi nagaganap? Subalit, napatotohanan ng Ama sa lahat ng kanyang mga anak na nagbata na kumilala at tumanggap at nagpatuloy sa pagkalinga niya ang siyang nagtamasa ng mga aral at salita niya. Mahirap mangusap sa harapan ng mga kapatid at anak ng Ama kapag may kaharap ka, may tagapakinig na hindi bukal at tapat ang puso't isipan, na may nilalaman na ibang kaisipan. Paano ba napapatotohanan ng totoo ang salita ng Ama kung bukal sa puso mong tatanggapin at hindi naglalaban at di nag-aalinlangan? Maliwanag ang sabi ng tao, buhay ang Diyos. Oo, buhay ang Diyos. Wika nila. Subalit gaano kasiguradong buhay ang Diyos sa mga anak na nagsasabing buhay siya? Nakakasiguro lamang ang mga nagsasabing buhay siya sa mga nagaganap sa kanila na nalalabanan nila, nakakayanan nila, na may tigib pa rin sila ng galak at pag-asa. At siyaon ang layon at nasa ng Ama, ang mabuhay sa lahat ng anak niya, ang tigib ng pag-asa at tigib ng ligaya. Sa gayon, ang ligaya at pag-asang iyon ang bubuhay sa kanila upang makapamuhay ng payapat marangal, bagamat mayroong mga dinadala. Yaon ang pawang katotohanan, mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa bawat isa, sinong nakasisilay kang lumuluha sila. Sa bawat isa, sinong makababatid ng paghihinagpis. Sa bawat isa, sinong nakakakita ng pagdaing at paghinaing. Sa bawat isa, sinong makasisilay ng kanilang lumbay sa puso. Wala, kundi ang nagpahiram ng buhay. Sa bawat isa, walang makatatarok kung anong nilalaman ng isipan. Kung anong nababasa ng Ama, walang malilihim sa Kanya. Sa bawat isa'y walang makatatarok sa kaloob-looban ng damdamin ng bawat isa, maliban siyang nakababatid ng pagpitik at pagpintig ng puso ng bawat isang anak niya. Pawang katotohanan, mga mahal. Kaya, sa bawat araw, wala nang ginawang Ama, kundi ang lahat ay
matutunan ng mga anak niya. At patuloy siyang nagbabahagi ng marapat. At walang makatutupad at maglalakas loob na ito'y ibahagi kung ganang pagkatao lamang sila. Sapagkat may takot ang lahat, baka mapahiya, baka hindi matupad. Sa mga taong hindi paganap. Ngunit sa mga inaatasan at pinatapang upang bigkasin at ilahad ang salita ng Ama, di nila alintana ang anumang salita ng kapwa. Sapagkat batid ng tao na kumikilala sa Kanya, batid ng tao na nadama siya na tunay na hindi nila kaya ang mga ginagawa na yaon. Sadyang hindi nila kayang sambitin ang di nila kayang pag-aralan, sapagkat doon ang patotoo ang nagbabahagi ng talino't karunungan nila, yaong hindi nakikitang tinanggap nila sa sarili. Espiritu na puspos ng karunungan. Ang taong matuwid may bait at habag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang, nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Anumang balita'y hindi siya takot, matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba, alam na babagsak ang kaaway niya. Mabait na lubha, lalo sa mahirap, ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan, siyang itataas. Hindi ito kayang sambitin ng tao sa panahong yaon. Bagamat ang tao'y sinidla ng talino't karunungan, naganap ang lahat ng ito na naibigkas at nailahad sa lupang mga katagang yaon sa mga taong nagpatotoo ng amay gayon at ganyan. Kaya naman, sa kapahintulutan na rin ng Ama, kung ang 10 utos niya na inukit sa bato ay hindi na italat na durog, binagsak ni Moises, subalit sa banal na aklat na hindi batid, kung papaano ito nalaganap at nagbahagi sa daigdig, tanging Ama ang nakababatid. Kaya't may magtalusira man, may mag-alinlangan man sa mga salitang ito, subalit sa takdang panahon, pasisilay ng Ama ang kaganapan noon, kaganapan ngayon, kaganapan sa mga daratal pang panahon, sa mga anak na sutil, pantay-pantay lamang ang sasapitin. Sa mga anak na nagbago, nagpakatotoo, pantay-pantay lamang ang kanyang bahaging gantimpala kanino man. Wala siyang pangako ni isa man sa tao na sinabi niya, "Anak, magpakaganda ka at magiging maganda ka sa pananaw ko." Kundi ang sinabi niya ay magpakabuti ka, sa kalooban mo'y ikintalay ako. Wala siyang sinabing magpakalinis ka sa balat mo at katawan mo, kundi ang sinabi niya ay maging malinis ang kalooban ninyo. Wala siyang sinabing mangunyapit ka at maglumuhod sa akin, sapagkat kapag ako'y iniwanan mo at nagkasala ka, kita'y papatayin pagdaka. Kundi ang sinabi niya, nagkasala man kayo, kayong mga nagkasala ay magsisit magbalik sa akin, lubos ko pa rin kayong tatanggapin. Wala siyang sinabi na kapag ika'y nagkamali, agad pagdakay parurusahan ko, kundi ang sinabi niya, binibigyan ko kayong pagkakataong magbago upang makilala nyo ang katotohanan ko. Hindi niya sinabing, anak, magpakamatay ka dahil sa hirap, kundi ang sinabi niya, ano man ang sakit at dusa niyong pinagdaranan, alalahanin niyo'y ako.
ay ako nga sa buhay ng tao. Hindi niya sinabing, anak, sa iyong kinamtan, lahat na ya'y dahil sa iyong pagpapagal, dahil sa iyong kasipagan at dahil sa iyong katalinuhan. Kundi ang sinabi niya, ang lahat ng nakakamtan niyo ipahiram ko lamang. Wala kayong natatanging inyo, maliban ang kasalanan. Maraming kapahayagan na hindi kayang iulat at unawain ng tao, kaya't ibinigay ang Espiritu upang mag-unawa at magbigay pang-unawa. Kaya nga, ang totoo sa Espiritu, nararamdaman ang totoong salita, nararamdaman ang totoong bahagi ng Ama sa kanila bilang buhay na anak niya. Kaya't hindi maaring linlangin ang banal na salita. Hindi maaring linlangin ang banal na aral. Hindi maaring pakliin o baluktutin ng matuwid sapagkat ang Amang pinakamatuwid sa lahat. Sa makatuwid, kung lahat ng tao ay susunod sa kanyang mabuting katwiran, ililis siyang maisip nilang masamang kaisipan. Ang mga masasamang pag-iisip ay ilalayo. Ang ibabahagi niya ay mabubuting pag-iisip. Kaya't maliwanag na ang taong nasa kanya hindi nadidimlan, hindi natatangay ng damdamin niyang laman, kundi ang dilim ay hinahawi upang magliwanag at ang kanyang kalooban siyang pinangingibabaw. Kaya naman, doon napapatotohanan ang totoong tumatawag sa kanya't nananampalataya at tigib ng pananalig. Hindi siya nawawalan ng pag-asa sa kanyang buhay. Paano ang salita ng mga wala ng magawa? Panginoon ko at Diyos ko, ginawa ko na ang lahat, ngunit wala akong nagawa. Subalit, umaasa akong ikaw'y may magagawa. At siyaon ang pananalig at pananampalataya ng mga anak niyang tapat. Sapagkat kung suko na, sagad na hanggang lupa ang kanyang pagpapakababa, hindi bagat kung sinong nagpapakababa siya namang tinataas ng Amang dakila? Kung magkagayon, paano ka matitigmak ng luha at galit puot kung batid mo ang Ama mo ay suma sa iyo? At siyaon ang pawang katotohanan na nais niyang mabuhay sa lahat. Kaya't ang sinumang kanyang lingkod, kapag nanaigang pag-iisip, ay pagkatao at damdaming makalaman, kailan may hindi makauusad. Patuloy na bababa at manghihina. Kalimutan man at isadya, patuloy pa ring uukil-kil ang isip na masama, sapagkat patotoo ang Ama ay di nakatala sa kanilang puso at isipan. Kaya't magalak magpuri ang patuloy na nangingibabaw ay Ama at patuloy na pag-asay siya at ligaya ng puso'y buhay na buhay, isipan ay malinis at walang bahid na anumang karumihan para sa kapwa. Sapagkat maliwanag na nananahan ay ang banal na salitang pinagninilayan at binubulay-bulay na tuwirang inaapuhap, pinag-aralan at natutunan. Mga minamahal, kay buti ng Ama. Tunay na dakila siya. Hindi ganang ipagkakatiwala sa lahat ng madla ang kanyang salita, kundi napagtitiwalaan niya at nababahagi na ng karunungan ang kanyang mga anak na sa kanya'y may tiwala. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, sa bawat pangungusap, Ama ang magtakda, Ama ang magtala sa marapat at dapat. Sa mga anak niyang sa kanya'y binabadyaan
pinapaalalahanan at tinuturuan. Tanging siya lamang ang nakasisilay, nakababatid ng sinuman. Kaya't sa inyong lahat, mapangunahan nawa kayo, mapagharian nawa kayo ng tunay at tapat na espiritu, yaoy banal na mula sa Ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ano man ang sabihin ng tao na totoo at tapat man sa taong hindi na tumatanggap sa Kanya at di na maniniwala, ito'y baliwala. Kaya't wala ng silbit, walang kabuluhan. Kaya't ang nais ng Ama sa lahat ng sa Kanya'y naniniwala at nagtitiwala, maging sa Kanyang kapwa na batid niyang nagpapakatotoo, ay pawang nais niya'y masilayan ang pagmamahal at pagkakaisa man din. Upang sa gayon mabuhay ang sa Kanya at wag ang sa sanlibutan lamang. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, paanong mapag-aalab ang totoo at marapat sa taong maraming iniisip at di makatanggap. Nabubuhay ang totoo at dapat sa taong ang kalooban ay naroroon Ama'y nakakintal. Patotoo lamang sa inyo, mula sa unang tipan hanggang sa bagong tipan, halughugin nyo't halwanin, hanapin nyo't masusumpungan, itong saki tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Lamang, hindi nyo mababasang gayon na ganyan, sapagkat binigyan ko lamang ng kaulatan at tuwirang kapahayagan, upang ganap ninyong mababa ninyong mawawaan at matanggap ninyong madali sa kaisipan. Tao, katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Hinahamon ko kayo, buklatin ninyo sa inyong binabasa, mula unang tipan hanggang bagong tipan, kung marunong kayong magtalaga at tumanggap na totoo sa aral ng Ama, kapahayagay masisilayan ninyo, matatanto nyong iniulat ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Paghahari walang kamatayan, mapaghaharian ng taong mababaang kalooban. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mahirap. Sadyang pinakamahirap namnamin ay ang salitang malalim. Subalit kay gaan tanggapin sa kaibuturan ng kalooban kung pagmamahal ay nakakintal. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, walang nauna na di mahuhuli. Walang nahuli na di mauuna. Ang lahat ng katupar at kaganapan, Amang nakasilay. Batid at walang lihim ni anuman sa isang iglap ng nilalang. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, damdamin nyo'y magharing ganap, ang aking handog at alay, wagas na at malinis na pagmamahal kanino man. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam.
Kawayan mang naturingan, iba't iba ang kalalagyan. May mataas at marupok, subalit bagamat bukong-buko, matatag at pandakman lang. Kung tawagin, ngunit di kayang bakliin, pagdakakaraka-raka ng sinuman. Yaon ang pawang katotohanan, mga anak kong minamahal. Tigibin ninyo ng kasiyahan, puso ninyong taglay. Sa gayoy mararamdaman ninyo, buong galak kong iniaalay, ang saki sa inyo'y aral na tigib ng pagpapaliwanag sa inyong isip na nadidimlan. Mahal na mahal ko kayo. Aanhin nyo ang inyong kalusugan. Kung kaluluwa nyo'y patay na, buhay pa kayo. Kailangang mabuhay ang inyong kaluluwa upang sumigla rin ang katawan ninyong nanlalat at nagugupo na. Sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang, bagkos sa mga salitang banal na nagbibigay buhay. Aanhin nyo ang lahat na inyong kinamtan, kung pagdakay kapalit na may buhay nyo't kamatayan. Di bagat mas mainam kayong makinabang sa tunay kong alay, buhay na walang hanggan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, sa kumang naturingan, may marupok na tawagin. Kung Burma ay matatag at matibay, subalit kapwa sila masusunog kapag iyong sinilaban. Ngunit sa kaluluwa, mayroong hindi masusunog at may masusunog. Bagamat kapwa ang tawag ay kaluluwa, di tulad ng sakong ginawa ng tao. Tao, hindi gawa ng tawang kaluluwa, hindi gawa ng tawang katawan, kaya't maaring paghiwalayin ng bumuhay ang kaluluwa at katawan. Sa madaling salita at matwid na pangungusap, yaon ang aking sa inyo ay pinaghahandaan, yaong kaluluwa niyong lilisan sa katawan upang magtamas at makinabang sa mabuti niyong ginampanan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Walang layon ako, ni anuman sa inyo, kundi ang patuloy kong mayusad may lunsad ang sa aki kaloob. Hindi taong nagpundasyon, ni di tawang nagbigay, kaya't ang nasa kong kamtin ng makikinabang, yaong pundasyong kong matibay at matatag na di tao ang nag-alay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Hacha karamalaya, halaya karamalaya na. Aleya karamahaleya, atsa karamalaya, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Dit man mawawaan, yaong aking sinambit na kataga, tanging ang saki kausap siyang nakabatid ng lahat. Kaya't kung papaano sa inyo'y ibinaba upang iparinig sa lupa, ngunit patotoong tanging ama ko lamang siyang nakabatid ng aking ibinadya. Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, ano ang dapat maramdaman? Ang buhay siya o patay? Marapat lamang. Sadyang dumaratal sa tao ang mahirap ipaliwanag. Subalit, mahirap mang ipaliwanag ang amay kaya niyang ipaliwanag sa lahat.
Sapagkat siya ang kaunawaan, siya ang karunungan, humingi kayo ng pangunawa at karunungan sa Kanya, maunawaan niyong lahat ang ibig niyang sabihin at tukuyin sa inyo. Sapagkat kung bilang tao'y hindi nito gagawin, at kung pagkatao'y hindi ito tutuparin. Mahirap tumupad, mahirap gawin, ngunit dahil sa Ama, magaang tutdin. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, totoo ba ang salita niya? Tapat ba ang pangako niya? Sapagkat totoo ang salita niya, maliwanag niyang sinabi mula sa Ageo. Ngunit huwag kayong mawala ng pag-asa. Lakasan ninyo ang inyong loob at gawin ninyo ang aking templo pagkat ako'y suma sa inyo. Alin baga ang templo ng Ama? Ito, gawin ninyo ang templo niya na malinis para sa Kanya upang makapanahan siyang ganap at ang Kanyang pangako'y tuparin sa inyo sapagkat siya ang makapagpapabago ng lahat sa buhay ng tao. Kaya nga't maliwanag niyang sinabi, pinangangako kong hindi ko kayo pababayaan. Sa makatwid, wala nang maglilingkod kung sa kabila ng hirap at pagpapakasakit, sa pagmimithi ng pagpapakabuti at magpakabuti, wala pa rin kakamting, napakainam at bigo pa rin. Lahat ng anak ng Ama tatalikod sa Kanya. Subalit, ang may takot sa Kanya'y di magawang tumalikod sa kabila ng kanyang mga pinagdaranan sa buhay. Sapagkat umasa siyang may magagawa ang Ama. Sapagkat nagtitiwala siyang hindi tao ang kanyang pinaglilingkuran, hindi taong sa kanya'y nanawagan, hindi tao ang kanyang tinatawagan, kundi ang Diyos niyang walang hanggan, noon, ngayon, at kailanman. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kung nais niyong mga tuto, matigib ng pagninilay kayo, bulay-bulayin yung tuwiran, mga tinuturan ko sa inyo. Ganang pagkatao'y di mahihimay-himay, ni hindi matatanto at malilirip man lamang. Kaya't kung ganang pagkataong susurit na namnam, di maabot ang aking tinuturan. Isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong ginagalang sa lungsod ding iyon. At may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit, nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungan nang humingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis at saka paparito niya at sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom, hindi pagkakait ng Diyos ang katarungan ng kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit, pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Yaon ang tao, ang gusto'y pagdakakarakay kamti ng kahilingan,
Ayaw magbata, ayaw makita ang marapat kung paanong binata, ama naman ang nagbigay ng ginawa. Paano kaya kung lahat ng kanyang anak ay pagdakakarakay pagbigyan na? Sino kaya ang abutan niyang tapat sa pananalig? May abutan kaya, mga minamahal ko? Subalit, kung ang isang taong masama, isang hukom, na ayaw niyang nababalisa siya, ayaw niyang siya'y naiinis, at lalong ayaw niyang siya'y binabahala o tinitigatig. Ayaw niyang ginagambala siya. Ayaw man niya binigay niya ang nararapat sa isang babaeng balo upang sa gayon ay wag na siyang gambalain. Nang dahil sa kanyang kasamaan ng ugali, ayaw niyang nagagambala. Subalit nang dahil ayaw niyang magambala, ay binigay ang kahilingan ng isang balo bagamat siya'y masama. Ang ama pa kaya? O tao, magnilay kayo. Hirap na ba kayo sa inyong karamdaman? Hirap na ba kayo sa inyong mga pinagdaranan? Sakit na ba ang inyong kalooban at kaisipan? Bakit? Kung ang isang taong masama nagagawa niyang magbigay sa kanyang kapwa, ano pa kaya ang ama na tunay na kay buti at kay dakila? Gawin niyo ang tuntunin niya, sundin niyo ang kalooban niya, at pakikita niya sa inyo, tapat siyang mangusap kailanpaman. Tapat siya sa bawat anak niya, totoo siya sa kanino man, sapagkat siyang Diyos na kataas-taasan, Diyos na walang hanggan, na hindi nagbabago noon, ngayon, at kailanman. Buhay, tapat, hindi nagmamaliw. Damhin ninyo at huminga kayo. Isipin ninyo, hindi sa Kanya ang kasamaan. Hindi sa Kanya ang mabaho, sapagkat ang kabutihan at bango ng buhay ay sa Kanya. Kaya't namnamin ninyo ngayon ang inyong daloy ng pag-iisip. Magsuri kayo, maglimi kayo, magnilay kayo, at magbulay, mga minamahal ko. Anhin ang tao ang kanyang nasa kung patay na siya. Kaya't hindi ipagkakaloob ng Ama ang pagnanasang mabuti na ibibigay niya sa isang patay na, kundi habang may buhay at nabubuhay ang isang humihiling sa dapat niyang tamasahin. Yamang anak siyang tapat at totoo, lamang kung papaano ang Ama nagtanim ng pawang kabutihan, matutong magtanim, mga anak niyang minamahal. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubusan, mapuspos kayo't maaliw sa mainam kong tinuran. Alalaumbaga, ang isang sugat na malalim, ano man ang itapal mo, nagdurugot, nagnanaknak pa rin. Subalit kung ito'y mababaw, lapatan mo't maampatan, pagdakang hapding nararamdaman. Tao, mahal na mahal ko kayo. Kaya't ni ayaw ng Ama masugatan ang damdamin nyo, sapagkat ayaw niyang manaigang sugat na yaon sa kanyang kaloobang mainam at wagas kung magmahal. Kaya't kung minamarapat lamang ng sino mang kanyang mga anak sa laksang bilang sa sanlibutan, ay siyang tanggapin, kailan may di magugupo ng sino man. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Ang sugat sa balat at loob ng katawan may kalapat na gamot. Subalit ang sugat ng puso, Ama ang kalapat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, ang bawat araw ay mabilis, 12 oras. Maging ang magdamag ay kay bilis, maging 12 oras.
sapagkat paiksi ng paiksi ang buhay ng tao. Ngunit ang kapangyarihan ng Ama, hindi iiksi kailanpaman. Paiksi ng paiksi ang kahatulan, subalit ang salita ng Ama patuloy lumalago at lumalawak sa daigdigan. Kaya't ang sinumang sa Kanya'y tapat at makatotohanan, mapagbubulay-bulay, Kanyang mga katagang dinaratal. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mahirap pag-aralan ang di kayang tantuin, subalit kay daling bigkasin ng mainam ang nagdatal. Sapagkat pawang katotohanan, walang pagmumula ng mainam na salita, maliban ng kataas-taasang bumababa at umaakyat sa lupa, tahanan, tuntungan ay walang kapara. Tao, katotohanan ng sakit tinuturan, hatya karamalaya na, halaya karamalaya, nek karamanaya hanam, nek karamanaya hanam, nek karamanaya hanam. Alalaong baga, ang buhay ay pahiram at taglay ng sinuman na nabubuhay sa daigdigan. Kaya't kung papaano layon at nasa ay kaligtasan, ang binabahagi sa inyo'y wagas na pagmamahal. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng sakit tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Ang sabi nga, oh, mahal na kapatid, kapag may mali, kailan may hindi maglalapat, hindi magtutugma at di mag-aakma, ano? Subalit ikaw na rin ang saksi ng maitama, isang araw pa lamang, nababago ng iyong nararamdaman. Ganun lamang ang buhay sa lupa. Sapagkat, kung sa bawat gagawin mo, isasaalang-alang mo'y kapwa mo, hindi na matutupad ang para sa Ama. Subalit isalang-alang mo ang Ama at matutupad mo ang para sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya lahat ng lingkod niyang nagpapakatuto at nagpapakatapat, walang sinasalang-alang kundi siya. At walang sasalang-alang kundi siya mismo. Kaya sa inyong lahat, maisalang-alang niyo nawa siya upang ang alang-alang na kaloob niya sa inyo ay maging kagalang-galang sa puso niyo'y siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sadyang kay buti ng Ama, napakahiwaga niya. Kaya't sa ikatlong sulat ni Juan, pinuri niya si Gayo, bagamat taong katulad niya. Mahal kong kaibigan, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid, kahit hindi mo kilala ay nagpapatunay na tapat ka. Nagpatotoo sila sa iglesia rito tungkol sa iyong pag-ibig. At lalong mabuti kung matutulungan mo sila sa kanilang paglalakbay gaya ng nararapat sa mga lingkod ng Diyos. Sapagkat humayo sila sa ngalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga di kumikilala sa Diyos.
Dapat natin silang tangkilikin upang tayo makatulong sa pagpapalaganap ng katotohanan. Sa makatwid, ang lahat ng totoong lingkod at tapat na lingkod ay di pagdaka karakaraka tumatanggap kanino man. Kaya't kung napabilang ka sa mga inari ng Ama, na binahaginan niya ng karapatan para sa kapwa mo, magalak magpuri ka, siyang asahan, mutwi na. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sa bawat araw may takda ang pangungusap at salita. Kaya't sa bawat araw na nakikipag-ugnay sa katotohanan at binabahagi ang sarili, patuloy na maririnig kung ano ang para sa araw na yaon. Sa makatwid, gayon din sa buhay ninyo. Kung papaano ang araw ay may tinatala kung anong araw ang ganito at gayon, sa inyong buhay din may takdang araw kung ano ang inyong kinakamtan. Tao, sumainyo ang kapayapaan. Kaya, kung may takda ang araw ngayon sa inyong kapatid, kayong tapat na nananalig, hintayin ang takda para sa inyo naganap. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay na buhay. Sapagkat kapag kumilos ang Diyos, walang imposible sa Kanya. Ang sabi nga, damdamin mo'y damdamin mo, damdamin ko'y hindi mo damdamin. Ngunit kapag ang damdamin ng Ama ang pinag-isa, lahat ay nagkakaisa sa Kanya. Ang bawat isa na totoo, hindi hinahanap kung ano. Ang hinahanap ay siya upang damhin sa puso ng bawat isa. At yan ang pawang katotohanan. Habang hinahanap naman ninyo ang kaisay Ama, binibigay niyang marapat sa kaisa niya upang patuloy na makaisa niya at di kailanman magupo sila. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Ang sabi nga, saan man dako nananawagan ng Ama, saan man lugar naroroon siya, saan mang puso ninyo ay maring mabuhay siya, kung siyang tinanggap nyo, mararamdaman nyo ito. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sa harap, sa likod, bawat tagiliran at loob, Ama pa rin ang naroroon sa lahat ng sandali. Kaya't kung ang Ama ang tinatanggap ng bawat isa, walang puwang ang anuman, walang dahilan kung nasaan, siya pa rin man din magpakailanman. Tao, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, katotohanan ng saki tinuturan. Gumawa man kayo ng pagkain, gagamit kayo ng kaisipan. Kaya't kung nanamnamin nyo ang pagkain saki alay, gamitin nyo rin ang inyong kaisipan. Ngunit pasubali ko'y wag lamang pag-iisip ang inyong gamitin, kundi kasamang puso nyo. Sa pagkain, kung gagawin ninyo, isip lang ang gamitin nyo'y magagawa ito. Subalit sa salita ko, kung di nanamnamin ang puso nyo'y, di mararamdaman ang katotohanan ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Isip at damdamin kaugnay sa katawan,
Subalit inyong kaluluwa, maaring di nyo batid, patay na patay na. Kaya't mahabag kayo at maawa. Hindi yaong katawan nyo ang aking nililigtas lamang, kundi ang higit kaluluwa ninyong sa inyo'y lilisan. Kaya't kung minamarapat ninyong kayo'y matitigib ng galak at kasiyahan, di lamang ang inyong katawan ang nagalak, maging ang kaluluwa nyo'y nabuhay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tapat, tapat, kailanpaman. Buhay, buhay, kailanpaman. Totoo, totoo, kailanpaman. Kaya kung siya'y nasa puso nyo, magiging tapat din kayo sa kanyang espiritu. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan ang sakit tinuturan. Ang wika nga, ang lahat ng lasa ng pagkain malalasap ng iyong dila, mananamnam ng iyong bibig. Subalit ang lahat ng mabuting balita, hindi dila ang nanamnam, kundi ang iyong puso. Kaya't ang nais ng Ama, ang pusong aabutan ng banal na salita ay walang dungis, upang mabuhay at magalak ang binubuhay niyang puso. Tao, isang puso, ngunit maraming dulot na pagmamahal. Pagmamahal na masakit, pagmamahal na totoo, pagmamahal na tapat sa isang puso. Ngunit ang Ama, sa isang espiritu niya, lahat ng pait ay magagawa niyang tamis, lahat ng di dapat, magagawa niyang karapat-dapat, kaya't anuman ang natanggap ng puso, maaari niyang buhayin ay ang isa upang siya ang matanggap. Tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, magpatawad ng ganap. Ang buhay, tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Kaya't sa tuwin ay nais kong sa inyo'y kamta ang tuwirang buhay na inyong pagmamahal. Sa tuwina, alalahanin nyo ang buhay nyo. Walang nakababati, walang nakakatalos kung kailan babawiin upang kayo'y mamatay. Kaya't kung amang sa inyo'y ganap na tinanggap sa buhay, tuwirang kayo'y masisiyahan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo pagmamahalan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ilang araw na lang bago magpasko, kung ang isang nasa silya elektrika na makasalanan, kaya siya parurusahan, ang kahatulan ay kamatayan.
Kapag niloob ng amang siya'y tubusin sa kanyang kamatayan, nagagawa niya pang tupdin at gawin. Ikaw pa kayang mabuti ang ginawa? Na minuto na lang, segundo na lang ang hinihintay sa isang tik-tik na matama sa oras na dapat siya'y bawian ng buhay. Wala nang magagawa. Subalit, nang kumilos ang ama, sa isang iglap, isang guhit na lamang, "Huwag!" ang wika ng presidente. Tutungo na lamang at luluhang nakaupo sa silya elektrika at sasabihin niya, "Diyos ko, salamat sa iyo." Kung ang isang masamay nakapagsabing, "Diyos ko, salamat sa iyong ginawa," ano pa kaya kung mabuti kang tao nilalang sa lupa? O tao, maglilay kayo, magbulay kayo. Huwag nang basahin ang banal na aklat at huwag nang pag-aralan kundi magaganap. Subalit maliwanag, ang mabuti ang ginawa'y gantimpalang mainam, kaya't ang mga mabubuti ang ginawa, umasa sa mabuting gantimpala. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, nababasa ng amang laman ng isip nyo, nababasa ng amang laman ng puso nyo, alam na alam niyang hirap na, alam na alam niyang sakit at dusa, alam na alam niya, halos di mo na kaya. Nang dahil alam niya, ika'y anak na tapat sa kanya, ang lahat ng alam mong hindi mo kaya, binigay niyang kakayahan, ikaw ay nakalaya na anak niya. Tao, katotohanan ang aking tinuturan, habang may buhay, may pag-asa. Kaya, kung tunay kayong buhay ang pananalig at pananampalataya, loloobin nyo sa puso nyo na di lamang ang kagalingan ng katawan nyo ang ipagagamot nyo sa dakong ito, kundi bagkos, mas uunahin nyo ang inyong mapakalakiang sakit, kanser na, yaong inyong kaluluwa. Manapa ang katawang may kanser, kayang gamutin kung loloobin ng ama, uminom ka ng gamot. Ngunit, ang kaluluwa mong may kanser, walang gamot, kundi salita niya. Tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Sayang, sayang ang panahon, huwag niyong sayangin. Sayang ang araw, huwag niyong gugulin sa ano pamang kaisipan. Sayang ang bawat oras, huwag niyong sayangin sa bawat pag-iisip na di mainam. Sapagkat, kailanman ay hindi kayo makapagbibigay galak at buhay sa inyong hindi tamang pag-iisip. Nakahihina, nakapagpapahina ng anuman sa inyong buhay. Lakas, ligaya, kasiyahan, pananalig, pananampalataya. Kaya't ang wika nga sa inyo, maliwanag na tinuturan, epata, mga buksan kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, sinong matapang na taong tutularan yaon? Sinong katauhang magsasambit ng gayon at pagdakakarakay bibitiwan sa inyo? Saan niya huhugutin kaisipan niyaon at pagdakay iluluwal sa tao? Magnilay, magbulay, magtanto na tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumuri kayo sa bawat nakarimang katagako upang matanto niyong karatahanan salita ng di tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo.
Kung nasa edad na kayo at pasuko na, at di pa ninyo kayang gawin ang patawarin, paano pa masasabing nandyan ang galak para mabuhay? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Masaya ba kayo? Nancy, masaya ka na ba? Dapat lang na sumaya ka. Sapagkat kung yung mga maraming dinadala nakukuha ang sumaya dahil sa Ama, yung pa kayang mga kakaramputan dinadala, sarili nyo lamang ang dalahin nyo. Diba? Laga na siya. Buhay po ba ang Diyos? Kumusta ka na, Pogi? Ha? Okay lang. Mabuti lang. Kung may malasakit kayo sa inyong kapwa, anong dapat nyong gawin? Anong dapat nyong gawin kung wala kayong magawa? Panalangin. Tama po ba? Kung wala pa rin kayong magawa para pa sa panalangin at kayo sabi nyo'y pipi kayo, bingi kayo, hindi nyo naririnig, abay puso nyo'y gamitin. Buhay ba nga ma? Kaya sa inyong lahat, paano nyo matatanto ang bawat araw ay mahalaga kung di nyo pinagninilayan ang kahalagahan? Buhay ba nga ma? Paano nyo masasabing ang buhay nyo'y mahalaga kung hindi ninyo binibigyang kahalagahan para sumiglat lumakas ito? Tama ba, mga mahal ko? Sa makatwid, sinong nag-isip na hindi nalungkot kung ang iniisip niya ay kung ano-ano? Taas nyo nga ang kamay. At sasabihin ko, anak, baka mabali ang kamay mo. Hindi totoo sinasabi mo. Subalit, kahit na anong ginagawa ninyo, pagod ang katawan ninyo, malinis ang isip nyo, masaya puso nyo. Kaya, sa inyong lahat na naglilingkod sa dakong yaon ng mapaniki, tandaan ninyo, hindi kapagalan ang sinasalangsang nyo, ang hinaharap ninyo, kundi ang kalooban ng Ama kapag kayo ay hindi mabuti ang iniisip. Subalit, sa patuloy niyong kabutihang gagawin at pag-iisip na maganda, patuloy na lalago ang inyong samaan. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Ikaw, paano mo kakamti ng mabilis na pagbabago ng katawan mo? Paano? Paano? Paano mo kakamta ng mabilis na kagalingan? Bukod sa panalangin, ano pa? Bukod sa pananalig, ano pang pinakadapat? Pagsuko. Isuko nyo buong-buo ang inyong sarili. Kasabay ng pananalig nyo at panalangin upang ang maghari at mangunay Ama sa buhay nyo. At kamtin nyo kung ano sinuko nyo, siya naman ang magbibigay kapalit ng sinuko nyo. Buhay ba nga ma? At siyaon ang pawang katotohanan, mga minamahal. Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Masaya po ba ang buhay? Masaya po ba ang buhay? Oh, Belekoy. Pakibigay sa kanya yung Belekoy, tsaka para masarap, malinamnam. Alam kong may... Hindi sa inyo yan. Magagawa, makunat yan. Hindi kayang laglagin ang ngipin.
ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manahimik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama, pagkat winika niya, manahimik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manahimik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manahimik ka na. Pwede po. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Oh, buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Nainip ka na? Ay, Panginoon ko, Diyos ko. Nasaan na si... Yun. Akayin mo nga yun. Ayaw niyang tumayo eh. Ha? Kailangan maging masipag ka na tumayo. At kapag sinabi sa yung tayo, tayo. Paano kang makakatayo kung sasabihin mo masakit? Mula sa unang araw ng paglilingkod sa dakong ito at mula sa unang araw na paglilibot, ang lahat ng pinalakad ng naka-wheelchair, hindi nagsabing, di ko po kaya. Kundi pagsabing, tayo, tumayo. Sapagkat, kung nagtitiwala, naniniwala, hindi naman iisiping tao nagpapatayo, kaya hindi madadapa. Taas mo nga. Purihin ang Ama.
Makinis na. No, sige, baba mo. Taas mo pa. Isa. Purihin ang Ama. Buhay po ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba? Buhay na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. O, dahil buhay ang Diyos, ano po hinihintay niyong regalo sa Kanya? Ano hinihintay niyong regalo? Pasko na, sinta ko. Regalo'y narito. Maraming dala-dala. May spaghetti at cheese pa. Ganun po ba? Ganun ba gusto nyo? Regalo? Pansahog sa spaghetti? Pang-Noche Buena? Regalong matibay na pananalig at pananampalataya? Regalong buhay na pag-asa? Regalong buhay na may sigla? Napakasarap na regalo. Buhay ba ang Ama? At kapag tinanggap nyo yan sa araw na ito, sigurado marami kayong regalo sa Pasko. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Bakit? Sapagkat araw-araw maasa kayo sa mabuting gagawin ng Ama. Kaya araw-araw mabuti nagaganap sa buhay nyo. Sapagkat araw-araw nananalig, nananampalataya kayong di mangyayaring pabayaan niya kayo. Kaya araw-araw nakausad, nakakaulagpos kayo. Sapagkat araw-araw maasa kayong mahal na mahal niya kayo at hindi kayo pababayaan. Kaya araw-araw tapos ang inyong problema. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, kailangan anong maging regalo nyo? Apritada? Murkon? Ano? Hamon? Bacon? Naku, puro pagkain naman ang tiyan yan. Ano ang dapat niyong magregalo sa araw na ito? Naway kamtin ninyo ang mabuhay ang inyong pananampalataya, pananalig, pag-asa. Ang angkinin ninyong magaganap sa inyo ang napaka-imposible at hiwagang gawa ng Ama at nabuhay ang inyong kaluluwa. Buhay ba ang Ama? Pagkatapos ninyong kamtin yaon, sigurado, buhay na kayo. Bakit? Sapagkat araw-araw may biyaya ang Ama. Tama ba? Tama ba? Mayroon bang araw na walang biyaya ang Ama? May araw bang wala kayong natatanggap? Po? May araw bang wala kayong tinanggap? Aba, sinungaling kayo pag sinabi niyong wala kayong natanggap sa araw na ito. Sa araw ng kanina, kakahapon, sa araw ng bukas. Anong tinatanggap ninyo araw-araw? Naku, Diyos ko, tama ko, patawarin mo po sila. Ang buhay niyong taglay. Di ba biyaya yan? Na kahit kayo may sakit sa palagay nyo, nandyan pa rin nakakahinga kayo. Nandyan pa rin nakakalakad kayo, kung nakakalakad kayo, kung nakakakita. Nandyan pa rin nakakakita kahit nakaupo ka. Subalit, kung yan ang mawala, anak ka ba ng Diyos? Ang Ama ay Diyos ng mga? Buhay po ba kayo? Sabihin nyo nga po, Amen! 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 Kung magkagayon at buhay kayo, inaangkin ninyo at inaamin na may magagawa siya sa inyo. Sa makatwid. Masaya na po kayo. Mababait na kayo. Uwi na tayo. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay na tapat, wagas, noon ngayon at kay lanman. Tapat, noon ngayon at kay lanman. Hindi magbabago, walang pagbabago, at kailan may di nagbago. Buhay na buhay siya. O tayo na po, may gawain pa mamaya. Kaya, sa inyo pong lahat,
Pagpapalay kamtin, Ama ay tanggapin.